Tinitigan ni Amihan ang kanyang sarili sa lumang salamin na may mga kupas na gilid. Hindi dahil wala siyang kakayahang bumili ng bago at magarang salamin, kundi dahil ang salaming ito ang tanging alaala ng kanyang kamusmusan. Saksi ito sa kanyang mga tawa, luha, at mga pangarap na binuo sa loob ng maliit at payak nilang tahanan. Sa kanyang harapan, nakasabit ng maayos ang isang simpleng trahe de boda na kulay garing. Wala itong mga kumikinang na bato o mamahaling perlas. Ang tanging palamuti nito ay ang pinong burda na gawa pa ng kanyang ina. Hinaplos ng kanyang panginginig na mga daliri ang malambot na tela. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, tila isang ibong nais kumawala sa hawla. Kinabukasan na ang araw ng kanyang kasal kay Mateo. Ang lalaking nagpatibok ng kanyang puso dahil sa taglay nitong kabaitan at init ng pagmamahal. Ang kanilang tahanan ay isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at semento sa isang tahimik na barangay. Amoy ng sariwang hangin at mga bulaklak ng sampagwita ang paligid. Malayo ito sa ingay at gulo ng malaking syudad, ngunit puno ng pagmamahal at kapayapaan. Ngunit sa likod ng simpleng buhay na ito, walang nakakaalam ng isang malaking lihim. Si Amihan ay hindi isang ordinaryong babae. Ang buo niyang pangalan ay Amihan de la Merced. Sa likod ng kanyang inosenteng mga ngiti, ay ang katotohanang siya ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilya de la Merced, isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa buong bansa. Ang kanyang ama ay isang tanyag na mangangalakal na nagpapatakbo ng malalaking negosyo at ang kanyang ina ay kilala sa pagtulong sa mga mahihirap. Subalit ilang taon na ang nakalilipas, pinili nilang lumayo sa mapanuring mata ng lipunan. Nais nilang maranasan ang isang tahimik na buhay, malayo sa kasakiman ng ibang tao at sa mga mapagpanggap na kaibigan. Ang payak na pamumuhay ang naging takbuhan nila, at dito nila natagpuan ang tunay na kaligayahan. Lumaki si Amihan na may kababaang loob, walang bahid ng kayabangan na madalas makita sa mga taong lumaki sa yaman. Mula sa maliit na kusina, umalingaw-ngaw ang pamilyar na amoy ng luya, tanglad at manok. Nagluluto ang kanyang ina ng tinola. Si Aling Rosa, isang ginang na nanatiling maganda sa kabila ng mga guhit ng panahon sa kanyang mukha, ay abala sa paghahalo ng sabaw sa isang lumang palayok. Ang tinolang ito ay hindi lamang simpleng pagkain. Ito ay isang lihim na timpla ng pamilya na ipinasa pa mula sa mga ninuno. Ang bawat patak ng sabaw ay may kasamang panalangin at pagmamahal ng isang ina para sa kaligayahan ng kanyang anak. Amihan, anak, halika muna rito, tawag ng kanyang ina. Ang tinig nito ay kasing lambing ng ihip ng hangin. Agad na tumayo si Amihan at lumapit sa kusina. Niyakap niya ang kanyang ina mula sa likuran. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat na nagdala sa kanya sa buong buhay niya. Nagluluto pa rin po kayo. Dapat ay nagpapahinga na kayo, ina. Hindi ako maaaring magpahinga, anak, sagot ng ina habang dahan-dahang hinahalo ang sabaw. Ito ang sabaw ng magandang kapalaran. Bawat babae sa ating pamilya na magsisimula ng bagong yugto sa buhay ay dapat makatikim nito. Nais kong simulan mo ang iyong pag-aasawa na may kasamang panalangin. Nangingilid ang luha sa mga mata ng kanyang ina. Hindi makapaniwala si Aling Rosa na ang kanyang munting prinsesa ay magiging isang ganap na asawa bukas. Tumulo rin ang luha ni Amihan at nabasa ang balikat ng kanyang ina. Batid niyang sa likod ng mga ngiti nito ay ang lungkot ng paghihiwalay, ngunit alam din niyang ang pagmamahal nito ang magiging sandigan niya kailanman. Huwag po kayong mag-alala, ina. Mananatili po akong anak ninyo. Mabuting tao si Mateo. Mahal niya ako kung sino ako. Ngumiti ang kanyang ina. Alam ko, anak, may tiwala ako sa iyo, ngunit hindi ko maiwasang mangamba. Bakit po, ina? Ang pamilya ni Mateo, anak, tila hindi nila tanggap ang ating payak na pamumuhay. Ang akala nila ay mga hamak lamang tayo. Napabuntong hininga ang ina. Nabalitaan ko kay Mateo na ang iyong magiging biyanan, si Doña Carmela, ay madalas tayong maliitin. Ang tingin nila ay hindi tayo nababagay sa kanilang antas sa lipunan. Nagulat si Amihan, ngunit pinilit niyang pakalmahin ang kanyang ina. Huwag niyo na po iyang isipin. Ang mahalaga ay mahal ako ni Mateo. Wala siyang ikinahihiya sa atin. Sana nga, anak, mahinang tugon ng ina. Kumuha ito ng kutsara at tinikman ng sabaw. Perpekto. Ang sabaw ng pag-asa para sa iyong kasal. Nang gabing iyon, matapos magluto si Aling Rosa, dumating si Mateo upang sunduin si Amihan para sa isang hapunan kasama ang kanyang pamilya.
Nakasuot si Mateo ng isang mamahaling kasuotan na nagpalitaw sa kanyang kakisigan. Nang makita niya si Amihan sa isang simpleng kasuotan, lumapad ang kanyang ngiti. Kailanman ay hindi niya pinansin ang panlabas na anyo o antas ng buhay ni Amihan dahil ang nakita niya ay ang busilak nitong puso. Sa loob ng sasakyan, mahigpit na hinawakan ni Mateo ang kamay ni Amihan. Mahal, naghihintay na ang aking pamilya. Patawarin mo sana ako kung maging magaspang ang kanilang pananalita mamaya. Sanay lamang sila sa marangyang buhay. Nanlamig ang buong katawan ni Amihan. Kinumpirma ng mga salita ni Mateo ang pangamba ng kanyang ina. Ngunit pinilit niyang ngumiti. Huwag kang mag-alala, Mateo. Magiging maayos ang lahat. Nang makarating sila sa malaking palasyo ng pamilya ni Mateo, tila pumasok si Amihan sa ibang mundo. Nagkikislapan ang mga ilaw, naglalakihan ang mga antigong gamit, at tila ginto ang bawat sulok ng bahay. Sinalubong sila ni Doña Carmela na may isang pekeng ngiti. Pinasadahan ng tingin ng ginang si Amihan mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang isang mumurahing kalakal sa palengke. Ang bigat ng tingin ni Doña Carmela ay tila yelong unti-unting tumutusok sa balat ni Amihan. Walang kurap ang mga mata ng matanda habang dahan-dahang humakbang palapit sa kanila. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila pagbabadya ng isang malakas na bagyo. Anong klaseng pagpapahiya ang naghihintay kay Amihan sa loob ng marangyang hapagkainan na iyon? Naupo si Amihan sa hapagkainan na yari sa pinakakinang na kahoy ng Nara. Sa ibabaw nito ay nakalatag ang mga kubyertos na pilak at mga basong gawa sa makapal na salamin na tila kumikislap sa ilalim ng malaking ilaw sa kisame. Ramdam niya ang lamig ng buong silid, hindi dahil sa hanging nagmumula sa labas, kundi dahil sa yelo sa mga tingin ni Doña Carmela. Nasa kabilang dulo ng mahabang mesa ang Doña, nakapangalumbaba habang pinagmamasdan siya ng buong pandidiri. Sa tabi nito ay si Don Roman, ang ama ni Mateo, na tahimik lamang at tila walang pakialam sa mga nangyayari. Abala ito sa paghiwa ng kanyang karne, hindi man lang nag-abala na batiin ang kanilang panauhin. Mateo, anak, panimula ni Doña Carmela, ang boses ay matalim at nanunuya na tila patalim na hinahasa sa bato. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Tingnan mo nga ang kasuotan ng mapapangasawa mo. Mas maganda pa yata ang damit ng ating mga kasambahay kapag may pagdiriwang dito sa mansyon. At nasaan ang kanyang ina? Baka naman nahihiyang humarap sa atin dahil walang maipagmalaking kasuotan. O baka sadyang walang alam sa tamang asal sa pagharap sa mga kagalang-galang na tao. Parang sinaksak ng punyal ang dibdib ni Amihan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na hindi nakarating ang kanyang ina dahil abala ito sa paghahanda ng masarap na tinola, isang tradisyon ng kanilang pamilya, na mas may halaga pa kaysa sa lahat ng ginto at pilak sa bahay na ito. Nais niyang ipagtanggol ang dangal ng babaeng nagluwal sa kanya, ngunit nanatili siyang tahimik. Nakayuko lamang siya, kinakagat ang ibabang labi hanggang sa halos magdugo ito upang pigilan ang nagbabadyang luha na kanina pa nagbabadya sa kanyang mga mata. Ina, wag naman po kayong ganyan, mahinang saway ni Mateo. Ang kanyang boses ay walang lakas, tila isang batang pinapagalitan. Simpleng tao lamang si Amihan, wala siyang hilig sa mga mararangyang bagay. Mabuti ang kanyang puso at iyon ang mahalaga. Simpleng tao o sadyang walang pambili at walang kakayahan sa buhay. Mataray na sagot ng Donya, umalingaw-ngaw ang boses sa buong bulwagan. Huwag mo akong gawing mangmang, Mateo. Alam nating lahat na ang kasal na ito ay magiging malaking kahihiyan sa ating angkan. Isang hamak na babae mula sa gilid ng lansangan, ang mapapangasawa ng kaisa-isang tagapagmana ng ating mga negosyo. Ano na lamang ang sasabihin ng ating mga kaibigan sa matataas na uri ng lipunan kapag nakita nila ang kalidad ng babaeng pinili mo? Bumaling si Doña Carmela kay Amihan. Ang mga mata nito ay nanlilisik, tila isang ahas na handang tumuklaw anumang oras. Ikaw, babae, ano ba talaga ang pinagkakakitaan ng iyong ama? Wala man lang akong nababalitaan tungkol sa kasaysayan ng pamilya ninyo. Naghanap ako sa listahan ng mga tanyag na mga ngalakal sa buong bansa ngunit wala ang pangalan ninyo. Saan ba kayo nanggaling? Tumingala si Amihan. Napuno ng tapang ang kanyang dibdib. Pilit na tinatagan ang kanyang boses kahit pa nanginginig ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Isa po siyang mga ngalakal, Doña Carmela. Mayroon po kaming negosyo na sapat na upang tustusan ang aming pang-araw-araw na pangangailangan at makatulong sa kapwa. Hindi po namin ugaling ipagmalaki kung ano ang mayroon kami. Tumawa ng malakas ang Donya.
Isang tawa na pumunit sa katahimikan ng gabi, punong-puno ng pangungutya at paghamak. Mangangalakal? Baka naman nagtitinda lamang ng nilagang saging sa tabi-tabi o may maliit na tindahan ng mga barya-baryang candy. Ganyan ba ang ipagmamalaki mo sa amin? Isang maghihigong walang kinabukasan? Gusto nang tumayo ni Amihan at lisanin ang bahay na iyon. Ang bawat salita ni Doña Carmela ay tila lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao, gumagapang sa kanyang mga ugat at dumudurog sa kanyang kaluluwa. Ang mga pagkain sa kanyang harapan ay tila naging bato na hindi malunok. Ngunit pinigilan siya ni Mateo. Hinawakan nito ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Isang mahigpit na hawak na tila nagmamakaawa na huwag siyang iwan, nagmamakaawa na tiisin ang pang-aalipusta para sa kanilang pag-ibig. Doña Carmela, mariing sabi ni Amihan, tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matanda. Hindi ko po hinihingi na tanggapin ninyo ang aming katayuan sa buhay. Hindi ko po kailanman hinangad o pinagnasaan ang inyong yaman at mga pag-aari. Minahal ko po si Mateo dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa lalaking nakita ko sa kanya, hindi dahil sa apelyido niya o sa taba ng inyong bulsa. Tao po kami, humihinga at nasasaktan, at higit sa lahat, mayroon din po kaming dangal na inaalagaan. Namula ang mukha ng Donya, sa labis na galit. Ang mga ugat sa leeg nito ay lumitaw. Dangal? Wala kayong dangal. Isa kang linta na sumisipsip sa yaman at magandang kinabukasan ng aking anak. Pakinggan mo ako at itanim mo sa iyong isipan, babae. Maraming anak ng mga matalik kong kaibigan, mga dalagang galing sa kilala at makapangyarihang pamilya, ang nagkakandara pa na makuha si Mateo. Sila ang nababagay sa kanya. Silang mga may pinag-aralan at may malinaw na pinagmulan. Hindi ang isang katulad mong galing sa putikan. Bukas, sa mismong araw ng inyong kasal, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat kung sino ka talaga. Ipapamukha ko sa iyo sa harap ng maraming tao na hindi ka kailanman mabibilang sa aming mundo. Natapos ang hapunan na tila isang burol ng isang mahal sa buhay. Walang nagsasalita, walang ngumingiti, tanging ang tunog lamang ng mga kubyertos ang naririnig. Nang ihatid siya ni Mateo pauwi sa kanilang maliit na tahanan, tahimik lamang si Amihan. Nakatingin siya sa labas ng bintana ng sasakyan, pinagmamasdan ang mga nagdaraang puno na tila nakikiramay sa kanyang kalungkutan. Humingi ng tawad si Mateo, pilit na ipinapaliwanag ang ugali ng kanyang ina, ngunit ang mga salita nito ay tila hangin na lamang na dumadaan sa mga tainga ni Amihan. Nakikita niya ang kahinaan sa mga mata ng kanyang mapapangasawa. Ang kawalan nito ng kakayahang tumayo at ipagtanggol siya sa sarili nitong pamilya. Nang makapasok siya sa kanilang lumang bahay, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng kanyang ina. Naramdaman ng matanda ang lamig at panginginig ng buong katawan ni Amihan. Walang binitawang salita ang dalaga, ngunit ang kanyang mga luha na tahimik na tumutulo at bumabasa sa manipis na damit ng ina ay sapat na upang iparating ang pait at sakit na kanyang natamo. Hinagod ng kanyang ina ang kanyang buhok. Nagbubulong ng mga panalangin na nawa ay bigyan ng tibay ng loob ang kanyang nag-iisang anak. Kinabukasan, sumikat ang araw na may dalang matinding init. Walang ulap sa langit, tila nagbabadya ng isang pangyayaring hindi malilimutan. Ang malaking simbahan sa gitna ng bayan ay napapalamutian ng libu-libong puting rosas at mamahaling telang seda na pinili mismo ni Doña Carmela upang ipagmalaki ang kanilang yaman. Ang mga panauhin ay nagdagsaan. Karamihan ay mga kilalang tao sa lipunan, mga pinuno ng malalaking negosyo, at mga politiko na may mabibigat na pangalan. Nakasuot sila ng mga nagkikinangang alahas at mga damit na gawa ng mga sikat na mananahi. Ang hangin sa loob ng simbahan ay amoy mamahaling pabango na nakakahilo sa mga hindi sanay. Sa loob ng maliit na silid-ayusan sa likod ng simbahan, nakatitig si Amihan sa salamin. Suot niya ang trahe de boda na gawa ng kanyang ina, malinis at wagas. Maganda siya, mukha siyang isang panaginip na nagkatotoo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagkukunwari lamang ng saya. Ang banta ni Doña Carmela kagabi ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan, umuulit-ulit na parang isang sirang plaka, isang maitim na anino na nagbabanta sa kanyang kaligayahan sa araw na dapat ay pinakamasaya sa kanyang buong buhay. Sa hindi kalayuan, pumasok ang ina ni Amihan, nakasuot ng simpleng kasuotan na may disenyong makaluma ngunit maayos. Bitbit ng matanda ang isang makinis na mangkok na pinaglalagyan ng mainit na tinola, ang sabaw ng magandang kapalaran na kanyang pinagpuyatang iluto. Nakangiti ang matanda, walang pakialam sa mga mapanuring tingin ng mga mayayamang panauhin
na nadadaanan niya sa pasilyo. Ang tanging nasa isip niya ay ang maibigay ang basbas at panalangin sa kanyang kaisa-isang anak bago ito humarap sa altar. Ngunit hindi niya alam na sa isang sulok nakamasid si Doña Carmela. Ang mga mata ng matapobreng Donya ay puno ng puot at matinding pandidiri nang makita ang ina ni Amihan at ang dala nitong lutong bahay. Para sa kanya, isa itong malaking insulto sa kanilang marangyang pagdiriwang. Isang masamang balangkas ang mabilis na nabuo sa isipan ng ginang habang dahan-dahan itong humakbang palapit sa walang kamalay-malay na ina. Ano kaya ang gagawin ni Doña Carmela upang sirain ang araw na iyon? At paano haharapin ni Amihan ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay pag-ibig sa harap ng daan-daang mapanghusgang mata? Nagsimula ang marangyang pagdiriwang matapos ang seremonya sa loob ng simbahan. Ang malawak na bulwagan ay puno ng tawanan ng mga mayayamang panauhin at tunog ng mabining musika na nagmumula sa isang pangkat ng mga manunugtog. Nakaupo sina Amihan at Mateo sa gitna ng entablado na napapalamutian ng mga mamahaling bulaklak na inangkat pa mula sa ibang bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng kislap at ganda, ang mga mata ni Amihan ay palihim na naghahanap sa isang mahalagang tao. Hinahanap niya ang kanyang ina na naiwan sa likurang bahagi ng simbahan kanina. Mula sa malayo, nakita niya si Aling Rosa. Naglalakad ang matanda ng may pag-iingat, bitbit ang isang lumang mangkok na pinaglalagyan ng mainit na tinola. Ang simpleng kasuotan nito na yari sa pinya ay tila na pag-iwanan ng panahon kung ihahambing sa mga nagkikinangang damit ng mga bisita na nakapaligid sa kanya. Ngunit sa paningin ni Amihan, ang kanyang ina ang pinakamagandang babae sa buong paligid. Ang mga ngiti nito ay puno ng wagas na pagmamahal at pananabik na maiabot ang sabaw ng magandang kapalaran sa bagong kasal bilang tanda ng kanyang basbas. Ngunit hindi nakaligtas ang tagpong iyon sa mapanuring paningin ni Doña Carmela. Nag-apoy ang kalooban ng matapobreng ginang. Para sa kanya, ang presensya ng isang hamak na matanda na may bitbit na murang pagkain ay isang lason na sumisira sa karangyaan ng kanyang handaan. Isang malaking sampal iyon sa kanyang dangal sa harap ng kanyang mga kagalang-galang na panauhin. Mabilis na nag-isip ng hakbang ang Donya. Nang makalapit na si Aling Rosa sa gitnang bahagi ng bulwagan, sinadya ni Doña Carmela na humakbang patungo sa direksyon ng matanda. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Sinadya ng Donya na banggain ng malakas ang balikat ni Aling Rosa. Nawalan ng panimbang ang ina ni Amihan. Nabitiwan nito ang mangkok at ang mainit na sabaw ay tumapon mismo sa lumang kasuotan ng matanda hanggang sa kanyang mga kamay. Nabasag ang mangkok, nagkalat ang sabaw at laman nito sa makintab na sahig na yari sa marmol. Napaso ang matanda, ngunit tiniis niya ang sakit. Mas nangingibabaw ang gulat at takot sa kanyang dibdib. Sa halip na humingi ng paumanhin o tumulong, umarte si Doña Carmela na tila siya ang biktima ng pangyayari. Sumigaw ito ng napakalakas upang makuha ang atensyon ng lahat. Ano ba naman itong ginagawa mo? Sigaw ng Donya. Tinuturo ang namantsahan niyang sapatos kahit mas napuruhan si Aling Rosa. Wala ka na bang mata? Nagdadala ka ng ganyang basurang pagkain sa ganitong klasing pagdiriwang? Gusto mo ba kaming ipahiya sa mga panauhin namin? Tingnan mo ang ginawa mo sa mahal kong sapatos. Tumigil ang musika. Natahimik ang buong bulwagan. Lahat ng mata ay napunta sa direksyon ng naganap na komosyon. Nakita ni Amihan ang lahat mula sa entablado. Nanlamig ang kanyang buong katawan nang makita ang kanyang ina na nakayuko. Pilit na pinupunasan ang mainit na sabaw sa sariling damit habang nanginginig sa labis na kahihiyan. Humihingi ng tawad ang kaawa-awang matanda. Nakaluhod pa sa sahig upang pulutin ng mga kamay nito ang mga basag na piraso ng mangkok at ang mga nagkalat na sabaw. Patawad po, Doña Carmela. Hindi ko po sinasadya. Nanginginig at umiiyak na tinig ni Aling Rosa habang patuloy na naglilinis sa sahig gamit ang kanyang mga kamay. Patawad po, aayusin ko po ito. Tumayo si Amihan mula sa kanyang upuan. Ang dibdib ay tila sasabog sa matinding galit at awa na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Tiningnan niya si Mateo na nasa kanyang tabi. Hinintay niyang tumayo ang kanyang asawa. Hinintay niyang ipagtanggol nito ang kaawa-awang ina na walang ibang kasalanan kundi ang magmahal ng lubos. Ngunit nanatiling nakaupo si Mateo. Nakayuko lamang ito, walang lakas ng loob na suwayin ang nagwawalang ina, takot na gumawa ng hakbang na makakasira sa pangalan ng kanilang pamilya. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng pag-asa ni Amihan. Ang pag-ibig na inakala niyang matibay
ay tila isang marupok na salamin na nabasag sa kanyang harapan. Dahan-dahang humakbang si Amihan pababa ng entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtibok ng isang pusong namamatay at nagbabagong anyo. Nang makalapit siya sa kanyang ina, maingat niya itong itinayo at niyakap ng mahigpit. Wala na siyang pakialam kung mantsahan man ng sabaw ang kanyang malinis na trahe de boda. Humarap siya kay Doña Carmela. Ang mga mata niya na dati ay puno ng pag-ibig at pangarap, ngayon ay kasing lamig na ng yelo at kasing talim ng patalim. Ang lahat ng panauhin ay nagpigil ng hininga, naghihintay kung ano ang gagawin ng hamak na babaeng ito laban sa kinatatakutang donya ng lipunan. Pipiliin ba ni Amihan na magpakumbaba at lunukin ang pang-aalipusta, alang-alang sa lalaking minahal niya? O ito na ba ang hudyat ng paggising ng isang natutulog na higante upang ipagtanggol ang dangal ng kanyang ina? Humarap si Amihan kay Doña Carmela. Ang ingay ng mga nagbubulungang panauhin ay unti-unting namatay. Tanging ang mabigat na paghinga lamang ng mga tao sa loob ng malawak na bulwagan ang naririnig. Tiningnan ni Amihan ang matanda mula ulo hanggang paa, hindi nang may pandidiri, kundi nang may matinding pagkaawa sa kipot ng pag-iisip nito. Doña Carmela, panimula ni Amihan, ang tinig ay hindi nanginginig, hindi sumisigaw, kundi kasing lamig ng hanging amihan sa buwan ng Disyembre. Maaari ninyong laitin ang aking kasuotan, maaari ninyong hamakin ang aming payak na pamumuhay, ngunit wala kayong karapatang saktan ng aking ina. Ang sabaw na inyong itinapon ay ginawa ng may wagas na pagmamahal, isang bagay na kailanman ay hindi mabibili ng inyong kayamanan at hindi maiintindihan ng inyong pusong nababalot ng kasakiman. Namula ang mukha ng Donya. Akmang magsasalita ito at magbubuga ng mga malulutong na panlalait nang unahan siya ni Amihan. Binalingan ng dalaga ang lalaking nakatayo lamang sa gilid. Si Mateo, ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar kanina lamang. Mateo, malungkot na usal ni Amihan. Ang mga mata ay naghahanap ng kahit katiting na tapang sa mukha ng asawa. Nakita mo ang ginawa nila sa aking ina. Nakita mo kung paano siya hiyain sa harap ng maraming tao. At wala kang ginawa. Nanatili kang pipi at bingi sa ngalan ng inyong huwad na dangal. Lumapit si Mateo. Pilit na inaabot ang kamay ni Amihan. Mahal, wag na nating palakihin ito. Aksidente lamang ang nangyari. Pag-usapan natin ito ng tahimik. Nakakahiya sa ating mga kagalang-galang na panauhin. Bumitiw si Amihan. Ang huling hibla ng pag-asa sa kanyang dibdib ay tuluyan ng naputol. Ang pakiusap ni Mateo ay hindi para sa kanya, kundi para sa imahe ng pamilya nito. Kahihiyan? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng dalaga. Ang tunay na nakakahiya, Mateo, ay ang pagtali ko ng aking buhay sa isang lalaking walang paninindigan. Isang lalaking walang tapang na ipagtanggol ang kanyang sariling asawa at pamilya. Dahan-dahang hinubad ni Amihan ang makintab na singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na sumisimbolo sa isang pangakong naging abo, bago pa man magsimula, itinaas niya ito upang makita ng lahat, bago niya ito binitawan. Tumunog ang ginto nang tumama ito sa matigas na sahig na marmol. Gumulong palayo at tumigil sa paanan ni Doña Carmela. Sa harap ninyong lahat, malakas at malinaw na pahayag ni Amihan, umaalingaw-ngaw ang boses sa buong bulwagan. Ipinapahayag ko na ang kasal na ito ay walang bisa. Kanselado na ang pag-iisang dibdib na ito. Hindi ako kailanman magiging bahagi ng isang pamilyang walang galang sa kapwa at walang kinikilalang Diyos kundi ang salapi. Isang malakas na singhap ang kumawala sa mga panauhin. Tuluyang nawala sa katinuan si Doña Carmela. Sumigaw ito ng ubod ng lakas, namumula sa matinding galit at kahihiyan. Sino ka para ipahiya kami ng ganito? Isang hamak na patay gutom. Wala kang utang na loob. Umalis na kayo rito at huwag na kayong babalik, mga basura. Hindi na lumingon pa si Amihan. Inalalayan niya ang kanyang ina na patuloy sa pag-iyak. Naglakad sila palabas ng malaking pintuan ng bulwagan. Nakataas ang noo, walang bahid ng pagsisisi. Iniwan nila ang karangyaan, ang mga mapanghusgang mata, at ang lalaking nagtaksil sa kanilang sumpaan. Nang makalabas sila sa kalsada, mainit ang sikat ng araw ngunit malamig ang pakiramdam ni Amihan. Sumakay sila sa isang nagdaraang pampasaherong sasakyan pauwi. Habang nakayakap ang kanyang ina sa kanya, dumukot si Amihan sa kanyang maliit na pitaka. Inilabas niya ang isang lumang modelo ng telepono na matagal na niyang hindi ginagamit. Pinindot niya ang mga numero. Ilang ring lamang ay sinagot ito mula sa kabilang linya. Isang malalim at pamilyar na boses ng lalaki ang sumagot.
Amihan, anak ko, napatawag ka sa kalagitnaan ng iyong pagdiriwang. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Amihan. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa paggising ng isang panibagong pagkatao. Ama, malamig at buo ang tinig ng dalaga. Tama po kayo. Ang kabutihan ay hindi palaging sinusuklian ng kabutihan ng mga taong nabubulag sa yaman. Ano ang nangyari, mahal kong anak? Nag-iba ang tono ng matanda sa kabilang linya, bakas ang nagbabadyang panganib sa boses nito. Sinaktan nila ang ina. Ipinahiya nila tayo. Ama, tapos na ang ating pagtatago. Gusto kong buksan ninyo muli ang lahat ng aklat ng ating mga negosyo. Gusto kong hanapin ninyo ang lahat ng pinagkukunan ng yaman ni Don Roman at Doña Carmela. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa kabilang linya bago sumagot ang ama. Ano ang nais mong gawin sa kanila, tagapagmana ko? Gusto kong maranasan nila ang mawalan ng lahat. Gusto kong malaman nila kung paano gumapang sa lupa na kanilang tinatapakan. Paano sisimula ng pamilya de la Merced, ang isang malagim at tahimik na paghihiganti na wawasak sa palasyo ng mga mapagmataas, at ano ang magiging reaksyon ni Doña Carmela kapag unti-unti nang naglalaho ang yamang kanyang sinasamba. Lumipas ang ilang linggo. Ang marangyang palasyo ni na Don Roman at Doña Carmela ay unti-unting binalot ng isang madilim at mabigat na ulap ng kamalasan na hindi nila maipaliwanag. Sa loob ng malawak na tanggapan ni Don Roman na napapalamutian ng mga mamahaling dibuho at kasangkapang gawa sa pinakamatibay na kahoy, walang tigil ang pagtunog ng telepono. Bawat tawag ay tila mga punyal na sumasaksak sa kanyang dibdib, nagdadala ng mga masasamang balita na hindi niya kailanman inasahan sa kanyang buong buhay. Ang mga mamumuhunan na dating nag-aagawan at nagpapalakas upang maglagak ng salapi sa kanilang mga negosyo ay bigla na lamang nag-atrasan, nag-iiwan ng mga walang lamang pangako. Ang mga kasunduan sa malalaking proyekto, mga lupain na tatayuan ng mga bagong gusali na inaasahan nilang magdadala ng limpak-limpak na yaman, ay sunod-sunod na kinansela nang walang sino mang makapagbigay ng malinaw na dahilan. Ang kumpanyang itinayo niya gamit ang dugo, pawis, at maduduming lihim sa loob ng maraming taon ay tila isang marupok na kastilyong buhangin na unti-unting tinatangay ng malakas at walang awang alon ng dagat. Pinunasan ni Don Roman ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo gamit ang isang panyong yari sa pinong tela. Nanginginig ang kanyang mga kamay na dati ay sanay na magmando at manuro habang binabasa ang mga patong-patong na sulat mula sa iba't ibang bangko, ang mga lupain sa mga probinsya, ang mga nagagaraang sasakyan, at maging ang malaking mansyon na kanilang tinitirhan ay nanganganib na bawiin ng batas dahil sa mga naglalakihang utang na hindi na nila kayang bayaran pa. Sinubukan niyang humingi ng tulong. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan sa politika, ang mga kasamahan sa matataas na lupo ng mga mangangalakal, ngunit walang sinuman ang nais sumagot sa kanyang mga tawag. Ang ilan ay tahasan siyang itinakwil. Tila siya ay may dalang isang nakakahawang sakit na iniiwasan ng lahat ng taong dati ay nakayuko sa kanyang harapan. Sa kabilang dako ng syudad, walang anumang kamalay-malay si Doña Carmela sa nagaganap na pagguho ng kanilang mundo. Abala ang ginang sa pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigang nagmula rin sa mga tanyag na pamilya sa loob ng isang mamahaling bilihan ng mga alahas at kagamitan. Suot niya ang pinakabago at pinakamahal niyang bestida. Buong pagmamalaking itinuturo ang isang kwintas na may malaking brilyante na nakatanghal sa loob ng makapal na salamin. Malakas ang kanyang tawa. Umaalingaw-ngaw sa buong tindahan. Pilit na ipinapakita sa kanyang mga kaibigan na siya ang pinakamataas, ang reyna na hindi kailanman mababali. Kukunin ko ito. Nakataas ang noong utos ng Donya sa tagapagsilbi ng tindahan, sabay abot ng kanyang tarheta mula sa bangko. Isang maliit na piraso ng plastik na sumisimbolo sa kanyang walang hanggang kapangyarihan at mataas na antas sa lipunan. Tumango ang tagapagsilbi, kinuha ang tarheta nang may paggalang at ipinasok ito sa makina upang kunin ang kabayaran. Pagkalipas ng ilang sandali, kumunot ang noo ng tagapagsilbi. Sinubukan nitong muli, ipinasok ng mas mabagal ang tarheta, pinunasan pa, ngunit pareho pa rin ang lumabas sa maliit na makina. Paumanhin po, Doña Carmela. Ngunit hindi po tinatanggap ng aming makina ang inyong tarheta. Wala na po itong sapat na halaga upang bayaran ang inyong nais bilhin. Mahinang sabi ng tagapagsilbi, maingat at natatakot. Ngunit sapat lamang ang lakas ng boses upang marinig ng mga kaibigang ginang na nasa likuran ng matapobreng Donya. Namula ang mukha ni Doña Carmela.
tila sasabog sa matinding inis. Ano ang pinagsasasabi mo? Imposible iyan. Sira yata ang makina ninyo. Siguro ay hindi kayo marunong gumamit. Subukan mo itong isa. Mataray niyang sagot sabay bunot ng isa pang tarheta mula sa kanyang mamahaling pitaka at padabog na inilapag sa ibabaw ng salamin. Ngunit gaya ng una, tinanggihan din ito ng makina. Nag-umpisang magbulungan ang kanyang mga kaibigan. Ang mga matang dati ay puno ng paghanga at inggit ngayon ay naglalaman ng pag-aalinlangan, pandidiri at palihim na pangungutya. Narinig niya ang mahinang halakhak ng isa niyang kaibigan na matagal na pala siyang lihim na kinaiinggitan. Ramdam ng Donya ang unti-unting pagguho ng kanyang dangal, ang pagkawala ng kanyang korona. Ang kahihiyang ipinaranas niya kay Aling Rosa sa araw ng kasal ay tila bumabalik sa kanya ngayon, hindi sa pamamagitan ng mainit na sabaw ng tinola, kundi sa pagkawala ng yamang ginawa niyang Diyos at sandigan. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na sumasalakay sa kanyang tainga. Padabog na nilisan ni Doña Carmela ang tindahan. Nagpupuyos ang damdamin, hindi na nagpaalam sa kanyang mga kasama. Pagdating niya sa kanilang mansyon, nadatnan niya si Don Roman na nakaupo sa isang silya sa gitna ng sala, nakayuko at sapo ang kanyang ulo. Tila isang taong pinapasa ng buong daigdig. Sa harapan nito ay nakatayo si Mateo. Namumutla, magulo ang buhok, at tila nawalan ng sariling kaluluwa. Wala na ang dating kakisigan at pagmamalaki sa mukha ng binata. Ano ang nangyayari sa bahay na ito? Bakit hindi gumagana ang mga tarheta ko sa bangko? Ipinahiya ninyo ako sa harap ng aking mga kaibigan. Sigaw ng Donya, umalingaw-ngaw ang matinis niyang boses sa mga dingding ng bahay. Inangat ni Don Roman ang kanyang mukha. Ang mga mata nito ay namumula, puno ng takot, panghihinayang, at matinding kawalan ng pag-asa. Wala na tayong pera, Carmela. Bumagsak ang ating kumpanya. May isang napakalaking pangkat ng mga negosyante na palihim na binili ang lahat ng ating mga utang, kinuha ang mga kasunduan natin, at sinira ang ating pangalan sa buong bayan. Wala na tayong natira kahit isang kusing. Kahit itong bahay na tinitirhan natin, ang mga sapatos at damit na suot mo ay nakasanla at pag-aari na ng ibang tao na hindi natin kilala. Napasigaw si Doña Carmela, isang tili na naglalaman ng kawalan ng pag-asa, at tuluyang napaupo sa sahig na marmol na dati ay lagi niyang ipinagmamalaki. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Ang palasyong kanyang sinasamba ay guguho na. Si Mateo ay napaluhod na lamang. Inaalala ang mga sandaling binaliwala niya ang babaeng tunay na nagmamahal sa kanya, ang inosenteng ngiti ni Amihan, at ang mainit na sabaw ng kanyang ina na itinapon nila sa basurahan ng kanilang kayabangan. Ngayon, naiintindihan niya na ang karma ay walang pinipiling oras at walang kinikilalang apelyido. Samantala, sa pinakamataas na palapag ng isang mataas at makabagong gusali sa gitna ng Maynila, nakatayo si Amihan. Nakatingin siya sa ibaba mula sa malaking salamin na bintana. Pinagmamasdan ang maliliit na sasakyan at mga taong nagmamadali na tila mga langgam sa kalsada. Suot niya ngayon ang isang simpleng ngunit matikas na kasuotan na nagpapakita ng kanyang tunay na kapangyarihan bilang isang tagapagmana. Wala sa kanyang mukha ang tuwa. Wala rin siyang nararamdamang galit. Ang tanging nandoon ay kapayapaan na nakamit sa pamamagitan ng hustisya. Sa kanyang tabi ay tahimik na nakatayo ang kanyang ama, si Don Aurelio de la Merced. Inabot ng matanda ang isang makapal na karpeta ng mga kasulatan sa kanyang anak. Narito na ang lahat ng hinihiling mo, Amihan. Ang titulo ng kanilang malaking mansyon at ang pinakamalaking bahagi ng pag-aari sa kumpanya ni Don Roman. Sila ay ganap na nasa ilalim ng iyong mga paa ngayon. Nawala na ang kanilang mga yaman. Humiling sila ng isang pagpupulong upang magmakaawa sa bagong may-ari ng kanilang kumpanya bukas ng umaga sa silid pulungan. Nais nilang humingi ng kapatawaran sa taong bumasag sa kanila. Kinuha ni Amihan ang mga kasulatan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang binabasa ang mga pangalan ng mga taong umalipusta sa kanyang ina. Ang mga taong umapak sa kanilang pagkatao ay tuluyan ng nahulog sa bitag na sila rin ang gumawa. Kinabukasan, nanginginig ang mga tuhod ni na Don Roman, Doña Carmela, at Mateo habang marahang itinutulak ang mabigat na pinto at pumapasok sa malawak na silid pulungan ng kumpanyang dati ay kanila. Ang silid ay madilim, naiilawan lamang ng sinag ng araw mula sa labas. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, nakatalikod ang mataas na silya ng bagong pinuno, nakaharap sa bintana. Lumuhod si Doña Carmela sa sahig,
umiiyak at nagmamakaawa ng walang anumang natitirang dangal sa sarili. Nakikiusap po kami, maawa po kayo sa aming pamilya. Ibalik ninyo po sa amin ang aming tahanan, humahagulgol na pakiusap ng Donya sa taong nakatalikod, tinig na puno ng desperasyon. Dahan-dahang umikot ang silya upang harapin ang mga nagmamakaawang nilalang sa sahig. Sino ang bubungad sa mga nanlalaking mata ni na Donya Carmela at Mateo? At paano nila tatanggapin ang pait ng katotohanang ang buong buhay at kinabukasan nila ay nakasalalay ngayon sa mga kamay ng babaeng dati ay tinawag nilang walang kwentang basura. Dahan-dahang umikot ang mataas at malapad na silya. Ang tunog ng balat nito ay tila naghuhumiyaw sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng malawak na silid pulungan. Tumigil ang pag-ikot nito at humarap sa mga taong nakaluhod sa malamig na sahig. Ang sinag ng araw mula sa malaking bintana ay tumama sa mukha ng taong nakaupo, nagpapabanaag sa isang anyo na kilalang kilala ng tatlong nagmamakaawa. Napatigil sa paghinga si Donya Carmela. Ang kanyang mga luha na kanina ay umaagos dahil sa takot at desperasyon ay biglang natuyo. Lumaki ang kanyang mga mata. Tila nakakita ng isang multo mula sa isang bangungot na hindi niya matakasan. Sa halip na isang matandang haligi ng negosyo na inaasahan nilang makita, ang nakaupo sa silya ng kapangyarihan ay walang iba kundi ang babaeng tinawag niyang basura. Amihan, mahinang usal ni Mateo. Ang kanyang boses ay basag, puno ng matinding gulat at hindi maipaliwanag na sakit. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at tuluyan siyang napasalampak sa sahig. Ang babaeng pinili niyang talikuran sa ngalan ng kayamanan at peking dangal ay ang mismong nagmamay-ari na ngayon ng kanilang buong buhay. Nakaupo si Amihan ng tuwid. Walang bakas ng galit sa kanyang magandang mukha, kundi isang malamig na kapayapaan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw ng poot. Sa kanyang likuran ay lumabas si Don Aurelio de la Merced, ang kanyang ama, na nakatingin sa pamilya ni Don Roman nang may matinding awa at paghamak. Bakit kayo nakaluhod, Donya Carmela? Panimula ni Amihan, ang tinig ay banayad, ngunit tumatagos sa kaluluwa. Hindi ba, at kayo ang nasa mataas na antas ng lipunan? Kayo na hindi kumakain ng mga basurang pagkain at hindi nakikihalubilo sa mga taong galing sa putikan? Nanginig ang buong katawan ng Donya. Ibinaba niya ang kanyang paningin. Hindi makayanan ang bigat ng titig ni Amihan. Ang kahihiyan ay tila kumukulong tubig na ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Wala siyang maitugon. Ang lahat ng kanyang kayabangan ay nadurog. Naging kasing liit ng alikabok sa ilalim ng mga sapatos ni Amihan. Patawarin mo kami, Amihan. Humahagulgol na pakiusap ni Don Roman habang nakadapa sa sahig. Naging bulag kami. Nasilaw kami sa aming sariling yaman. Wala kaming alam na ikaw pala ang tagapagmana ng pamilya de la Merced. Parang awa mo na, wag mong kunin ang lahat sa amin. Matanda na ako, hindi ko na kayang magsimula muli sa wala. Gumapang papalapit si Mateo. Umabot ang kanyang panginginig na kamay sa laylayan ng kasuotan ni Amihan, ngunit hindi niya ito itinuloy. Alam niyang wala na siyang karapatang hawakan pa ang babaeng minsan ay nag-alay sa kanya ng tapat na pag-ibig. Amihan, patawarin mo ako. Umiiyak na samo ni Mateo. Ang mga luha ay walang patid sa pag-agos sa kanyang pisngi. Kasalanan ko ang lahat. Naging duwag ako. Pinabayaan kong saktan nila ang iyong ina. Pinabayaan kita. Kung maibabalik ko lang ang panahon, ipagtatanggol kita kahit itakwil pa ako ng sarili kong pamilya. Mahal na mahal kita, Amihan. Parang awa mo na, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tiningnan ni Amihan si Mateo. Nakita niya sa mga mata ng lalaki ang tunay na pagsisisi, ngunit huli na ang lahat para sa mga basag na pangako. Ang pag-ibig na nararamdaman niya para rito ay matagal nang namatay noong araw na tumapon ang mainit na tinola sa damit ng kanyang ina. Tumayo si Amihan mula sa kanyang silya. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay umalingaw-ngaw habang papalapit siya sa tatlong nakaluhod. Mateo, hindi ko hinihingi ang iyong pagmamahal at lalong hindi ko kailangan ang inyong pagmamakaawa, kalmadong sabi ni Amihan. Hindi ako nandito upang bawiin ang inyong mga kayamanan dahil sa pansariling galit. Nandito ako upang ituro sa inyo ang leksyon na hindi kailanman na ituro sa inyo ng inyong mga salapi. Ang dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa kapal ng kanyang bulsa, kundi sa kung paano niya trinatrato ang mga taong walang maibibigay na pabor sa kanya. Kinuha ni Amihan ang isang makapal na karpeta mula sa ibabaw ng mesa at inihagis ito sa harapan ni Don Roman. Nagkalat ang mga pahina ng kasulatan sa sahig. Ano ito? Nanginginig na tanong ni Don Roman.
Iyan ang mga titulo ng inyong mga bahay at ang kasulatan ng inyong kumpanya, tugon ni Amihan. Ibinabalik ko sa inyo ang inyong mga ari-arian. Napaangat ng tingin si Doña Carmela. Hindi makapaniwala. Isang munting liwanag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Ibibigay mo na sa amin? Papatawarin mo na kami? Ibinabalik ko ito, patuloy ni Amihan. Pinutol ang anumang tuwa sa puso ng matanda, ngunit may isang matibay na kasunduan. Mula sa araw na ito, ang inyong kumpanya ay magiging panghabambuhay na sakop ng pamilya de la Merced. Lahat ng kikitain ninyo, lahat ng inyong gagawin, ay dadaan sa aming pagsusuri. Babawiin ninyo ang inyong yaman sa pamamagitan ng pagtatrabaho, hindi para sa inyong sarili, kundi upang magbayad sa lahat ng mga inutang ninyo sa lipunan at sa mga maliliit na taong inyong inalipusta. Ibinabalik ko ang inyong bahay upang mayroon kayong masilungan. Ngunit tuwing gigising kayo sa umaga at makikita ang mga mararangyang pader na iyan, maaalala ninyo na ang lahat ng iyan ay nagmula sa awa ng mga taong tinawag ninyong basura. Walang nakapagsalita kina Don Roman at Doña Carmela. Ang kapatawaran na ibinigay sa kanila ay isang habambuhay na sumpa ng pagpapakumbaba. Tinanggap ni Don Roman ang mga papel at muling umiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding hiya sa kanyang sarili. Umalis na kayo, huling utos ni Amihan. At wag na ninyong ipapakita ang inyong mga pagmumukha sa aking ina. Nagsitayo ang tatlo, hila-hila ang natitirang piraso ng kanilang pagkatao. Huling lumingon si Mateo kay Amihan. Isang tingin ng pamamaalam sa isang magandang panaginip na naging bangungot dahil sa kanyang sariling kahinaan. Tuluyan silang lumabas ng pinto, dala ang mabigat na pasanin ng kanilang mga kasalanan. Nang sumara ang pinto, napabuntong hininga si Amihan. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Ang kanyang ama. Ginawa mo ang tama, anak, malambing na sabi ni Don Aurelio. Hindi mo ginamit ang kapangyarihan upang mang-apak ng tao. Ginamit mo ito upang ibalik ang katarungan. Kalaunan, bumalik si Amihan sa kanilang maliit na tahanan sa barangay. Papalubog na ang araw, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa kalangitan. Naabutan niya ang kanyang ina, si Aling Rosa, na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa kanilang maliit na bakuran. Walang nagbago sa matanda. Nakasuot pa rin ito ng simpleng duster at ang ngiti nito ay kasing tamis pa rin ng dati. Ina, tawag ni Amihan. Lumingon si Aling Rosa at mabilis na sinalubong ng yakap ang kanyang anak. Ang init ng yakap ng matanda ang tumunaw sa lahat ng natitirang lamig at pagod sa puso ni Amihan. Wala nang mga luha, wala nang puot. Ang nananatili na lamang ay ang dalisay na pagmamahal sa loob ng isang payak na pamumuhay, kung saan hindi kailangan ng ginto upang maging masaya. Mula sa kusina, muling umalingaw-ngaw ang pamilyar na amoy ng luya, tanglad, at manok. Nagluto muli si Aling Rosa ng tinola, hindi na para sa isang kasal, kundi para sa pagdiriwang ng isang bagong simula. Sa hapagkainan na yari sa lumang kahoy, pinagsaluhan ng mag-ina ang mainit na sabaw habang nagtatawanan sa mga simpleng kwento ng buhay. Natutunan ni Amihan na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa kakayahang magpatawad habang pinapanatili ang taas noong paggalang sa sarili. Ang pamilya ni Mateo ay patuloy na namuhay sa anino ng kanilang nakaraan habang si Amihan ay nagpatuloy sa pagtulong sa mga nangangailangan. Bit-bit ang aral na ang pinakamataas na antas ng tao ay nasusukat sa kababaan ng kanyang kalooban. Ngunit sa paglipas ng panahon, habang patuloy na umiikot ang mundo at nagbabago ang kapalaran ng bawat nilalang, paano nga ba natin malalaman kung kailan maniningil ang tadhana sa mga susunod nating pagkakamali? At sapat na kaya ang isang matinding leksyon upang tuluyang linisin ang budhi ng mga taong nasanay sa kasakiman habang buhay?